Sa aming baryo, may iilan lang ang bahay. Karamihan pawid ang bubong at kawayan ang dingding. Madilim ang paligid tuwing gabi dahil bihira ang may ilaw di kuryente. Gasera lang ang gamit ng karamihan. Dito nagsimula ang kababalaghan na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa alaala ko. Noong panahong yon, kilala sa aming lugar si Mang Sadring, isang albularyo. Siya ang takbuhan ng mga tao kapag may karamdaman o kapag may kakaibang nangyayari sa pamilya. Marami na rin siyang napagaling kaya't malaki ang tiwala ng mga tao sa kanya. Kasama ko noon ang mga kababata ko na sina Atoy, Elmer at pinsan kong si Carla. Madalas kaming magkakasama sa paglalaro at paggala sa paligid. Pero nang magsimulang kumalat ang balitang may aswang na namumugad malapit sa amin, biglang nagbago ang lahat. Edward, huwag ka munang lalayo ngayong gabi. May nadinig na naman akong balita na may kinuhang bata kagabi. Nanginig ako sa kaba. Yun ang sabi ni nanay sa akin. Nanay, totoo po ba talaga na may aswang dito? Tanong ko. Matagal nang may ganyan dito sa atin. Pero huwag ka mag-alala, andyan naman si Mang Sadring. Kinabukasan, nagkita-kita kami ni na Atoy, Elmer at Carla sa may punong mangga sa gilid ng bukid. O Elmer, nadinig mo ba kagabi? Yung iyak ng sanggol na parang nasa bubong? Oo, yun nga. Yun kasi sabi ni nanay, baka daw aswang yun. Sagot ko naman. Tahimik lang akong nakikinig pero ramdam ko rin ang kaba nila. Pagkaraan ng ilang araw, isang gabing may nangyari na hindi namin inaasahan. Habang natutulog kami, nagising ako sa kakaibang tunog mula sa bubungan. Parang may humahaplos at kumakaluskos. Dahan-dahan ako bumangon at sinilip si nanay na mahimbing pa ring natutulog. Hindi ako nakatiis, pumunta ako sa bintana. Doon ko nasilayan ng isang anino na nakadungaw sa bubong ng kapitbahay namin si Aling Maringa. Mahaba ang buhok at kumikislap ang mga mata. Hindi tao ang anyo nito. Para itong hayop na nagtatangkang pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Nagkasakit si Aling Maringa at halos mawalan ng buhay ang bagong silang niyang anak. Sabi ng mga kapitbahay, muntik nang makuha ng aswang. Agad na pinatawag ni Mang Sadring ito. Pagdating ni Mang Sadring, dala niya ang kanyang kahon na puno ng mga halamang gamot, langis at mga anting-anting. Mahigpit ang kanyang titig. Parang alam niya na ang kalaban. Mukhang hindi ordinaryong aswang ang gumagala dito. Malakas ito. At kung hindi natin susugpuin, isa-isa kayong mauubos dito, lalo na ang mga bata. Tahimik ang buong baryo. Ako, si Atoy at Elmera, pati si Carla, nakikinig lang mula sa gilid. Nakikinig sa kaba. Sandali man sa drink. Paano natin masisiguro na hindi nga ito makakabalik? May ritual akong gagawin. Pero kailangan ko ng kasama. Mga kabataang walang takot. May handa ba rito? Napatingin kami sa isa't isa. Wala man sa plano, alam namin kami ang tinutukoy ng matanda. Nang gabing yon, matapos magpahayag si Mang Sadring tungkol sa ritual, nag-uwian ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Pero bakas sa mga mukha nila ang matinding takot. Wala ni isang nakangiti at kahit ang matatanda halatang nangangamba. Kami naman ni Atoy, Elmer at Carla hindi agad nakatulog. Doon kami nagkumpulan sa maliit na kubo sa tabi ng bahay ni Atoy. Pare, sigurado ka bang sasama ka sa sinasabi ni Mang Sadring? Tanong ni Atoy sa akin na habang nagbibilang ng tansan sa mesa. Hindi ko alam, Atoy pero kung wala tayong gagawin, paano kung pamilya natin ang sunod nilang kunin? Sumabat si Carla. Nanginginig pa ang boses. Kung hindi rin tayo tutulong, baka isang araw ako na ang kunin o kaya si nanay. Hindi ko kakayanin yun. Tahimik lang si Elmer pero ramdam kong iniisip niya rin ang pareho.
Kinabukasan dumiretso kami kay Mansadring. Nakaupo siya sa ilalim ng punong santola, hawak ang kanyang lumang kahon ng gamit. Nakasalampak ang mga tao sa paligid, nakikinig sa kanyang utos. Mga apo, kung kayo may tapang, kayo ang kasama ko mamayang gabi. Hindi kayo pipilitin ha. Pero tandaan ninyo, kung hindi natin haharapin ang aswang na ito, mas lalong lalakas ang kapit nito sa baryo. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita pero isa-isa kaming tumango. Magaling, pero bago ang lahat, kailangan ko kayong ihanda. Dinala niya kami sa loob ng kanyang maliit na kubo. Amoy damo at langis ang loob. Nakasabit sa dingding ang mga tuyong dahon, buto ng hayop at lumang krus na gawa sa kahoy. Isa-isa kaming pinahira ni Mang Sadring ng langis sa noo at dibdib. Mainit ang pakiramdam ng langis. Parang may dumadaloy na kuryente sa balat ko. Edward, ang tapang ay hindi nasusukat sa sigaw, kundi sa tibay ng dibdib. Tandaan mo yan. Sabi ni Mang Sadring sa akin. Tumangulang ako. Pagkatapos naming lahat mapahiran, binigyan niya kami ng tigi-isang maliliit na anting-anting na yari sa bato at buto. Isabit nyo to sa leeg. Proteksyon nyo laban sa mga nilalang ng kadiliman. Pero tandaan ninyo, hindi lang ito sapat. Ang pananalig at paninindigan nyo ang tunay na panlaban. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang ritual. Sa gitna ng baryo, naglatag si Mang Sadring ng bilog na gawa sa asin at langis. Sa loob ng bilog, may mga kandila at isang mangkok na may tubig at dahon ng gabi. Kami nila Atoy, Elmer at Carla nakaupo sa paligid habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Mang Sadring. Tahimik ang lahat, tanging huni ng kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Maya-maya, nagsimula siyang magdasal sa wikang hindi namin maintindihan. Habang bumibigkas siya, biglang lumakas ang ihip ng hangin kahit walang bagyo. Diyos ko, Bulong ni Carla habang kumakapit sa braso ko. Lumingon si Mang Sadring sa amin. Huwag kayong bibitiw. Kahit anong makita ninyo, manatili kayo sa loob ng bilog. At doon nagsimula ang hindi ko malilimutan. Sa dilim ng gabi may narinig kaming kakaibang iyak ng sanggola, pero malinaw na wala namang bata sa paligid. Lumalakas ang iyak, palapit ng palapit. Pare, galing sa may punong paliti yun Sigaw ni Elmer, itinuro ang madilim na bahagi ng baryo. Nilingon naming lahat yun. Doon namin nasilayan ang isang nilalang na dahan-dahang lumilitaw. Mahaba ang buhok, maputla ang balat at kumikislap ang mata sa dilima. Nakalutang siya sa hangin at ang bibig ay puno ng dugo. Aswang! Sigaw ni Atoy halos tumayo sa takot. Pero tinuro siya ni Mang Sadring. Umupo ka, Atoy. Huwag kang lalabas sa bilog. Patuloy na paglalakad ang nilalang. Nakangisi habang papalapit sa amin. Para bang tinitimbang kung kaya kaming pasukin ng kanyang kapangyarihan. Ngayon si Reggie, dito na nagsimula ang tunay na labanan sa pagitan ng albularyo at ng aswang. Nang mga sandaling yon, halos mabingi kami sa malakas na tibok ng aming mga dibdiba. Ang nilalang nakaharap namin ay unti-unting lumalapit. Animoy hayop na gutom at naghahanap ng bibiktimahin. Nanginginig si Carla habang nakadikit sa braso ko. Edward, anong gagawin natin? Pero bago pa ako makasagot, sumigaw si Mang Sadring. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, wala kang kapangyarihan sa baryong ito. Demonyo ka! Itinaas niya ang isang pote ng langis, saka isinaboy ang laman sa hangin. Pagdampi ng langis sa paligid, biglang sumigaw ang nilalang. Ang boses niya ay hindi boses ng tao. Matinis, parang pinipiga na hayop. Nagumpisa itong gumapang sa lupa. Pilit na lumalapit sa bilog na asina. Pero sa tuwing lalapit siya, nagngingit-ngit at parang nasusunog ang balat niya. Elmer, huwag kang titingin sa mata. Napalingon ako kay Elmer. Nanlaki ang mata niya na parang nahipnotismo. Pare,
Ang ganda niya. Mahinang bulong ni Elmer, nakatingin sa nilalang. Hindi siya. Hindi siya maganda. Aswang yan, Elmer. Gumising ka. Mabuti na lang at hinampas ni Mang Sadring ang sahig gamit ang pamalo na may ukit ng krus. Umalingaw-ngaw ang tunog at natigilan si Elmer para bang naputol ang mahika. Mga apo, tandaan ninyo. Hindi sila basta-basta hayop o demonyo lang. Marunong silang mag-anyong tao at magpakitang maganda, pero likas silang mandaragit. Lalo kaming napayakap sa isa't isa. Ang nilalang na nagbago ng anyo sa harapan namin, ang dating maputlang babae ay biglang nagkaroon ng mahahabang kuko. Matutulis na ngipin at kumikislot-kislot na dila. Parang ahas na handang sumakmala. Sadring, hindi ka magtatagumpay. Hindi mo mabubuwag ang pananalig ng baryong ito. Sa kanya kinuha mula sa kanyang bayong ang isang maliit na palayok. Binuksan niya ito at inilabas ang puting pulbos. Agad niyang isinaboy sa nilalang. Pagdikit ng abo, nagliyab ang balat ng aswang na tila nasusunog sa apoy. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw nito. Nakapagpatayo ng balahibo naming lahat yun. Carla, Edward, Atoy, hawakan niyo ang kamay niyo. Buuin ninyo ang bilog. Agad naming pinagdugtong-dugtong ang aming mga kamay. Nanginginig man, pinilit pa rin naming manatili sa loob ng bilog. Atoy, huwag mong bibitawan si Carla. Hindi. Hindi ko siya bibitawan. Habang mahigpit kaming magkahawak, lalo pang lumalakas ang dasal ni Mang Sadring. Biglang lumalakas ang hangin. Halos lipa rin ang mga pawid sa bubungan ng mga bahay. Ang mga aso sa paligid ay naguunahan sa tahol. At mula sa kadiliman ng bukid, may naririnig kami mga pakpak na nagkakampayan. Hindi siya nag-iisa. At doon ko nakita, sa di kalayuan, may dalawa pang nilalang na dumarating. Parehong malaki, nakalilipad at nakatingin diretso sa amin. Tatlo sila. Sigaw ni Carla, halos mawala ng boses. Ngumisi si Mang Sadring, hindi man lang kita ang pangamba sa muka. Mas marami sila. Mas lalo silang babagsak. Sige, subukan ninyo. Itinaas niya ang krus na gawa sa kahoy at muling sumigaw ng dasala. Ang liwanag mula sa mga kandila ay biglang lumakas. Tila apoy na puting-puti. Nang lumapit ang tatlong nilalang, halos hindi ko na maramdaman ang aking mga tuhod sa sobrang takot. Ang mga mata nila'y pula, kumikislap sa dilim. Ang mga pakpak ay malalaki at kumakalampag sa bawat dampi ng hangin. Si Carla, mahigpit pa rin nakakapit sa braso. Edward, hindi ko na kaya. Bulong niya sa akin. Pinisil ko ang kamay niya. Kakayanin natin, Carla. Basta't huwag kang lalabas sa bilog. Si Atoy naman, pinapawisan na kahit malamig ang gabi. Pare, baka dito na tayo matapos. Hindi. Hindi yan. Buhay tayo. Basta't kasama si Mang Sadring. Sabi naman ni Elmer. Sa gitna ng lahat, matatag na nakatayo si Mang Sadring. Nasa kamay niya ang krus na kahoy at sa kabilang kamay naman ay bote ng langis. Mga halimaw ng dilim, sa pangalan ng may kapal, hindi kayo magtatagumpay. Pagkasabi niya nito, isang aswang ang mabilis na sumugod. Ang bilis ng galaw, para bang hangin lang. Pero bago pa ito makalapit, inihagis ni Mang Sadring ang langis at agad na nagliyab ang katawan ng aswang. Uminit ito ng malakas, gumulong sa lupa. Ngunit ang dalawa pang aswang ay mabilis na pumalibot. Isa ang lumipad sa taas, habang ang isa'y naglakad palapit na nakangisi. Bigla akong napatigil. Pare, may sinasabi siya. At narinig namin lahat. Ang aswang na nakalapit ay nagsalita sa tinig na garalgala. Ibalik niyo sa amin ang sanggol. Kung hindi, kayo ang papalitan. Nanginig ang lahat ng kalamnang ko. Alam ko ang tinutukoy niya, ang anak ni Aling Maring na muntik nang makuha kagabi. Walang sanggol na makukuha sa amin. Kayo ang mawawala.
Sabi ni Mang Sadring. Sabay inihagis niya ang puting abo doon. Sumabog ito sa hangin na parang usok. Nang masapul ang aswang, agad itong umurong. Para bang nasusunog ang balat. Ngunit ang isa pang aswang mula sa taas ay biglang sumugod pababa. Mabilis ang galaw at bago namin namalayan, halos nasa ibabaw na namin ito. Pare, papasok siya sa bilog. Sigaw ni Atoy. Agad tumayo si Elmer at itinulak ang sarili sa harap. Pero bago pa siya mahawakan ng aswang, kumilot si Mang Sadring. Inilabas niya ang isang matalim na bulo. Inukit na may krus ang hawakan nito. Isang mabilis na saksak ang binitawan niya. Tumama sa hita ng nilalang. Tumagundong ang sigaw ng aswang, parang kulog na umalingaw-ngaw sa paligid. Ayos lang ba kayo? Opo, ayos lang po kami. Sagot ko halos hindi na makahinga sa sobrang kaba. Ngunit bigla naming narinig ang pag-iyak ng sanggol mula sa bahay ni Aling Maring. Malinaw, malakas at tila tinatawag ang mga aswang. Diyos ko, baka makuha nila ang sanggol. Tumitig si Mang Sadring sa akin. Edward, ikaw at si Atoy pumunta doon. Siguraduhin ninyo ang bata na ligtas. Si Elmer at Carla manatili dito kasama ko. Nagulat ako. Ako? Mang Sadring? Oo, Apo. Ikaw ang may pinakamatibay na dibdib. Huwag mong sayangin ang tapang mo. Wala akong nagawa kundi tumayo. Agad kaming tumakbo ni Atoy papunta sa bahay ni Aling Maring. Madilim ang paligid, tanging ilaw ng kasera ang nagliliwanag sa loob ng bahay. Sa bawat yapak namin, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may nakamasid sa amin. Pare, bilisan natin. Sigaw ni Atoy. Pagdating namin sa loob, nakita namin si Aling Maring. Nakahandusay sa may sahig, halos wala nang malay. Sa tabi niya, ang sanggol ay umiiyak ng malakas. Agad ko itong binuhat, nanginginig ang kamay ko. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Bulong ko sa bata. Ngunit sa oras ding yun, may naramdaman akong malamig na hangin sa aking likuran. Nang lumingon ako ng duroon ng isang anino. Mahaba, payat at nakanganga ng malapad. Teka, aswang to. Bulong ni Atoy. Nanlaki ang mga mata. Nang makita ko ang nilalang na yun sa sulok ng bahay, bigla akong kinilabutan. Ang mga mata ng aswang ay nagliliwanag at ang bibig ay nakabuka. Tila ba gutom na gutom sa dugo. Atoy, anong gagawin natin? Pare, huwag tayong titigil. Kailangan natin makalabas dito. Dahan-dahan kaming umatras, pero lalo lang lumalapit ang aswang. Ang mga kuko niya ay mahaba at sa bawat paglakad niya, tumatama sa kawayan ang matutulis na daliri. Parang bakal na kumakaluskos, nakakangilo. Bigla itong sumugod. Hawak ko ang bata, kaya't hindi ako makagalaw. Mabuti na lang at mabilis na nakakuha ng kawayan si Atoy at agad itong winasiwas. Tumama sa braso na nilalang iyon at agad itong umurong, ngunit hindi tumigil. Mas lalo pa itong nagalit at sumugod ulit. Edward, ilabas mo na ang sanggol. Sigaw ni Atoy. Tumakbo ako palabas. Halos madapa ako sa pagmamadali. Ang sanggol humahagulgol sa bisig ko. Sa labas malamig ang hangin at halos wala akong makita. Atoy, bilisan mo! Sigaw ko. Nang lumabas siya, dala pa rin ang kawayan. Pawis na pawis at hingal na hingal. Pare, muntik na ako. Halos masakmal ako kanina. Sabi niya. Ngunit hindi pa rin kami ligtas. Sa bubunga ng bahay, muling lumitaw ang aswang. Nakalupasay ito at nakatitig sa aming direksyon. Kayong dalawa, ibigay niyo ang bata o kayo ang kapalit. Halos mawalan ako ng lakas sa narinig. Pero naalala ko ang bilin ni Mang Sadring. Kailangan namin protektahan ang bata kahit anong mangyari. Hindi mo makukuha ang bata. Sabi ko rito. Mabilis na tumalo ng aswang mula sa may bubong. Pero bago pa siya makalapit, isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa malayo. Lumayas kayo mga halimaw!
Sa isang iglap, tumilapon sa ere ang isang bote ng langis at pumutok sa harapan ng aswang. Agad itong umatungal at umatras. Nakarating agad si Mansadring kasama sina Elmer at Carla. Nasa mukha ni Elmer ang takot pero kita ko rin ang determinasyon. Ayos lang ba kayo mga apo? Opo, Mansadring. Hawak ko ang bata. Sagot ko at nanginginig pa rin. Magaling, huwag mong bibitawan yan. Atoy, manatili ka sa tabi niya. Elmer at Carla, lumapit kayo sa likuran ko. Muling sumugod ang aswang, ngunit ngayon hindi lang siya ang kalaban. Sa di kalayuan, naririnig naming muli ang paglipad ng mga pakpak. Dalawa pang nilalang ang paparating. Mansadring, 3 na naman sila. Ba't parang ang dami-dami nila? Mas marami pa sila kung papatulan natin ang takot. Kaya tigilan ninyo ang pagangatog at hawakan nyo ang pananalig. Sagot ng albularyo. Kinuha niya ang kanyang bolo at itinaas ang krus na hawakan. Sa gabing ito, hindi sila ang magtatagumpay. Lumapit si Carla sa akin at mahigpit na hinawakan ang aking braso. Edward, huwag kang bibitay sa sanggol ha. Ligtas dapat siya. Tumangulang ako kahit nanginginig. Mas pinisil ko ang bata sa aking dibdib. At doon nga, nag-umpisa na naman ang panibagong labanan. Nasa gitna kami ng dilima. Hawak ko pa rin ang sanggol na umiiyak ng walang tigil. Ang aswang ay nakapaligid sa amin. Mabangis ang titig. Parang anumang oras ay sasakmalin kami. Edward, hindi ko na kaya to. Grabe. Sabi ni Atoy. Kaya natin pare. Sagot ko kahit sa loob-loob ko nanginginig na rin ako. Itinaas ni Mang Sadring ang krus na kahoy, saka muling nagdasal ng malakas. Ang tinig niya ay matatag, hindi natitinag. Agad siyang naglatag ng abo at asin sa harapan. Nang subukan ng unang aswang na lumapit, bigla itong umatras. Parang tinamaan ng apoy o kung anong kidlat na hindi nakikita. Ngunit ang isa pa ay lumipad sa ere at sumugod mula sa taas. Mabilis ang galaw, parang kidlat na bumagsak. Pare, papalapit na siya. Pero handa si Mansadring. Inihampas niya ang bolo at tumama ito sa pakpak ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang iyak ng aswang habang gumugulong sa lupa. Ayos lang kayo riyan. Opo, ayos lang po kami. Sagot ko sabay higpit ng yakap sa sanggola. Pero hindi pa tapos. Ang isa pang aswang ay biglang lumitaw sa tabi ni Carla. Mahaba ang dila nitong gumagapang sa lupa. Pilit itong inaabot ang paa ni Carla. Edward, Atoy, tulungan niyo ako. Sigaw ni Carla, nanginginig sa takot. Agad naming kinuha ni Atoy ang kawayan na ginamit niya kanina at pinalo-palo ang dila ng nilalang. Naputol ito at agad na umurong ang aswang. Nagngingit-ngit sa sobrang sakit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin kong lalo pang lumakas ang pag-iyak ng sanggola. Para bang may humihila sa kanya. Isang di nakikitang puwersa. Mansadring, parang may humihila sa bata. Sigaw ko. Agad siyang lumapit sa amin. Saka pinahira ng langis ang noo ng sanggola. Proteksyon ito. Hindi nila kayang makalapit sa batang iyan basta't hawak nyo ang buong pananalig. Paliwanag niya. Muling nagtipo ng 3 aswang. Nakapaligid at sabay-sabay na nagngingit-ngit. Para silang mga mababangis na hayop na naghahanap ng butas para makalusot. Mansadring, paano kung hindi natin kayanin ang mga to? Walang hindi kinakaya kung buo ang loob. Takot ang pagkain nila. Kapag bumigay kayo, tapos na tayo. At biglang sumugod ang 3. Isa mula sa kanan, isa mula sa kaliwa, at isa mula sa taas. Sabay-sabay na umataki ang mga aswang. Napasigaw ako. Mansadring! Ngunit hindi natinag ang albularyo. Isang mabilis na galaw ang ginawa niya. Sinaboy niya ang langis sa kanan, hinampas ang bolo sa kaliwa, at tinuro ang krus sa aswang sa galing sa taas. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Ang 3 aswang ay napatras, umatungal ng sabay-sabay,
Halos mabingi kami sa sobrang lakas ng sigaw ng mga to. Mga bata, maghawak kamay kayo. Sabi ni Mang Sadring. Nakita namin nagbabago ang anyo ng mga aswang. Ang balat nila'y nagbibitak-bitak, ang mga mata'y dumudugo, at ang katawan ay nangingitim na parang sinusunog ng liwanag. Ngunit bago sila tuluyang matalo, nagsalita ang isa. Hindi kayo titigilan ng aming lahi. Papalik kami. Saka sila biglang umatras at naglaho sa dilim, kasabay ng malakas na hangin. Tahimik ang paligid matapos noon. Tanging iyak ng sanggol at hingal namin ang maririnig. Huminga ng malalim si Mang Sadring at tumingin sa amin. Ngayon ligtas na muna ang baryo, pero hindi pa ito nangangahulugan na kailangan natin maging kampante. Kailangan nating maging handa dahil babalik sila ayon sa isang demonyong yon. Napayakap si Carla sa akin, umiiyak. Edward, muntik na tayo roon. Pinisil ko ang kamay niya. Oo, pero hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasamang albularyo. Kinabukasan, tila buong baryo ang nagising sa balita ng nangyari kagabi. Ang ilan ay nakakita ng liwanag at nakarinig ng malakas na sigaw mula sa gitna ng gabi. Ang iba naman, kinilabutan sa mga alulong ng aso at biglang pag-ihip ng malamig na hangin. Nagtipon-tipon ng mga tao sa harap ng bahay ni Mang Sadring. Ang iba bitbit pa ang kanilang mga sanggol at bata. Parang takot na baka isa sila sa pupuntiryahin ng mga aswang. Sadring, ano ang gagawin natin? Hindi na kami mapapanatag hanggat hindi sila tuluyang nawawala. Wika ng kapitan ng baryo. Tumikim si Mang Sadring. Kita sa mukha niya ang pagod ngunit hindi pa rin natitinag ang titig. Hindi sila basta umaalis. Tinatandaan nila ang mga baryong tinatablan nila. At kung nakita nyo kagabi, 3 na kaagad ang nagpakita at higit pa. Hindi malayong may mas marami pa. Napasinghap ang mga tao. Ang iba ay nag-iyakan. Ang mga babae, lalo na ang mga nanay. Mahigit na niyakap ang mga kanilang mga anak. Ano pang kailangan natin gawin, Mang Sadring? Maganda tayo. Buo ang loob. Sama-sama. Hindi lang ako ang lalaban, kundi tayong lahat. Kung magtutulungan tayo, hindi sila makakapasok muli sa ating baryo. Habang nagsasalita si Mang Sadring, nandoon kami nila Atoy, Elmer at Carla. Ako pa rin ang may hawak sa sanggol ni Aling Maring dahil mahina pa siya at hindi makabangon. Pare, hindi ako makapaniwala kagabi. Muntik na tayo lamunin ng 3 aswang. Pero nakaligtas pa rin tayo. Oo nga pero hindi ka ba natatakot na baka bumalik sila talaga? Paano kung mas marami nga sila? Hindi ako nakasagot kaagad pero bago pa ako makapag-isip, si Carla ang nagsalita. Kahit natatakot ako, mas natatakot ako kung hindi tayo kikilos. Kung babalik sila, dapat handa na tayo. Pagkatapos ng pagpupulong, nag-umpisa na kaagad si Mang Sadring sa mga paghahanda. Nag-ikot siya sa buong baryo bitbit ang kahon ng mga langis, asin at anting-anting. Isa-isa niyang pinahiran ng langis ang mga pintuan at bintana ng bawat bahay. Naglagay din siya ng mga krus na kahoy sa mga poste at asin sa mga sulok ng bakuran. Mga apo, ang mga bagay na ito ay hindi lang panlabas na proteksyon. Kailangan ding mapanatag ang loob ng mga tao. Kung may matitira pang takot at mga pangamba sa kanila, doon sila sisiksik. Gabi na nang matapos ang lahat. Tahimik ang baryo pero ramdam pa rin ang kaba. Sa bawat kaluskos ng hangin, sa bawat huni ng kaba at tuko, sa lulong ng aso, lahat ay nagising. Nasa kubo kami nila Atoy, Elmer at Carla. Nakapalibot kami sa isang maliit na apoy na sinindihan ni Atoy. Pare, parang hindi ako mapakali sabi ni Elmer habang nakatitig sa apoy. Ramdam ko rin. Dagdag ni Carla. Tahimik lang ako. Pinagmamasdan ko ang paligid. Madilim ang langit.
Walang bituin at ang hangin ay malamig. Parang may nakabitin na panganib. Maya-maya, dumating si Mang Sadring. Bitbit ang kanyang pamalo na may ukit ng krus. Mga apo, gusto ko kayong kasama ulit ngayong gabi. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Kung babalik sila, kailangan nilang makita na hindi natin sila uurungan. Opo, Mang Sadring. Sasamahan ka namin. Sagot ko kaagad. At nang maghating gabi na, doon na nagsimulang gumalaw ang mga aso. Sunod-sunod ang tahol, sunod-sunod din ang alulong mula sa malalayo. Pare, parang paparating na naman sila eh. Nararamdaman mo ba? Sabi ni Atoy. Sa dilim ng bukid, may mga ilaw na kumikislap. Hindi apoy, mga matang nagliliwanag. Dumadami sila. 1, 2, 3, hanggang sa hindi na namin mabilang. Mga apo, ito na ang sinasabi ko. Hindi na sila iilan lang. Bumalik sila ng mas marami. Nang makita namin ang napakaraming matang nagliliwanag doon sa may dilim, halos malamig ang aking buong katawan. Ang mga aso naman hindi na tumigil sa pagtahol. Ang hangin parang mas mabigat kaysa sa kanina. Pare, hindi na to basta 3 lang. Ang dami nila. Mahinang bulong ni Atoy. Edward, Carla, Elmer, manatili kayo sa tabi ko. Sabi ni Mang Sadring. Nagkatinginan kami. Halata ang takot pero wala na ring oras para umatras. Mula sa madilim na bahagi ng palayan, nagsilabasan ang mga anino. Ang iba ay gumagapang, ang iba'y lumilipad. Kita ang mahahaba nilang kuko at mga ngipin na kumikislap sa ilalim ng buwan. Mga halimaw! Sigaw ng taga-baryo na malapit sa amin. Nasa paligid na sila! Dagdag ng isa pa. Nagkagulo ang ilan sa mga tao pero agad silang ipinakalma ni Mang Sadring. Mga apo, huwag kayong maghiwa-hiwalay. Dikit-dikit lang kayo. Unang umataki ang isa sa mga aswang. Tumalon ito mula sa may bubungan ng isang bahay at sumugod diretso kay Elmer. Elmer, ingat ka! Sigaw ko. Agad na nasangga ni Mang Sadring gamit ang kanyang pamalo at pagdampi ng kahoy sa balat ng halimaw, bigla itong umatungal at umurong. Parang nasunog ang balat. Ito ang hindi nila matitiis. May dasal at langis to. Kaya't masusunog ang laman nila. Ngunit hindi pa tapos. Isa pang aswang ang mabilis na gumapang sa may sahiga. Halos parang hayop na tumatakbo sa 4 na paa. Pinuntirya naman ito si Carla. Napasigaw ako. Agad kong hinila si Carla palapit sa akin at sa isang iglap, nahampas ni Atoy ng kawayan ang nilalang. Tumama ito sa panga ng aswang at bigla itong napatras. Ngunit ang mukha niya nangangalit at nagsimulang mag-iba ng anyo. Lalo pang nakakatakot. Hindi titigil ang mga to hanggat hindi sila nakakahuli. Bulong ni Atoy. Habang nagpapatuloy ang laban, nagsimulang maglabasan ang mga taga-baryo mula sa kanilang mga bahay. May mga nagdala ng kawayan, ang iba na may dalang itak at ang ilan asin at bawang. Sadring, kasama ka namin. Hindi ka namin iiwan. Hindi na kami matatakot pa. Sigaw ng kapitan. Ngumisi si Mang Sadring kahit pawisan at hingal na. Yan ang gusto kong marinig. Sama-sama. Kaya natin to. Nagumpisa ang buong baryo na lumaban. Ang mga lalaki sabay-sabay na itinaas ang kanilang itak at kawayan na matulis. Ang mga babae naghawak ng asin at ibinato sa mga nilalang. Sa bawat tama ng asin umuusok ang balat ng mga ito at napapaatras sila. Ang iba'y sumisigaw ng malalakas. Ang tunog ay parang halinghing ng hayop na sugatan at garalgala. Ngunit mas nakakatakot ang nakita namin sa dulo ng kalsada. Isang mas malaking nilalang. Gahigante ang laki. Payat na parang butot balat. Ngunit mahahaba ang mga kuko at tila mas matindi kaysa sa mga nauna.
Ang buong katawan niya'y kulay abo at ang matay pula na parang naglalagablaba. Mang Sadring, ibang-iba yung nasa dulo. Parang siya yung pinuno nila. Nanginginig kong wika. Mga apo, ito ang araw na dapat nating ipaglaban ang baryo. Kahit anong mangyari, hindi sila makakalamang. Nang humakbang papalapit ang higanting aswang, halos mabingi kami sa bigat ng yabag niya. Niyayanig ang lupa at sa bawat hakbang, umuuga talaga. At ang mga bata sa baryo, nagsisigawan na. Mang Sadring, paano natin lalabanan yan? Tanong ng kapitan. Hindi siya karaniwan. Pinuno siya ng mga aswang. Kailangan kong harapin siya. Biglang nagsigawan ang mga tao nang makita ang dalawang aswang pa na sumugod sa gilid. Tumalon sila papunta sa isang grupo ng mga bata. Mga anak ko! Sigaw ng isang babae. Agad akong kumilos, hinatak si Carla para tulungan silang maialayo ang mga bata. Si Atoy naman sumugod gamit ang kawayan at inundayan ang isa sa mga aswang. Tumama sa leeg nito at nang dumikit ang asin na nakapahid sa dulo, nagliyab ang balat ng halimaw. Umatungal ito at umurong. Elmer, dalhin mo sila sa ligtas na lugar. Sige, Edward. Sagot niya, sabay hatak sa dalawang bata palayo. Sa gitna ng kaguluhan, nagharap na si Mang Sadring at ang higanting aswang. Sadring, matagal na kitang pinapanood. Ngayon, katapusan mo na. Masyado mong minamaliit ang matandang kaharap mo. Hindi mo masasakop ang baryong ito habang ako'y nabubuhay. Nagsalpukan sila. Malalakas ang unang hampas ng halimaw. Tumatama sa lupa at halos mabiyak ang mga to. Ngunit mabilis na nakakailag si Mang Sadring, sabay palo ng kanyang pamalo sa braso ng nilalang. Agad itong umusok at napatras ang halimaw. Ngunit imbis na matakot, lalo itong naggitngit. Mang Sadring, mag-iingat ka po! Sigaw ni Carla. Sa tabi kami ni na Atoy at Elmer ay hindi makalapit. Sobrang lakas ng enerhiya na parang may dumadagong-dung na hangin sa paligid ng dalawa. Pare, parang hindi natin kayang tumulong pero hindi rin tama na nakatayo lang tayo rito. Kailangan natin gawin ang parte natin. Kung hindi, masusupil tayong lahat. Tumango ako at nagsalita. Kinuha namin ang asin at mga kawayan na hinanda kanina. Sabay sumugod para salubungin ang iba pang aswang na nagsisilapit. Habang nakikipagbakbakan kami, nakita kong papaano bumilis ang galaw ni Mang Sadring. Kahit matanda na siya, ang bawat galaw niya'y may lakas at tapang. Ang bawat palo ng mga pamalo'y tumatama sa katawan ng higanting aswang at lumilikha ng tunog na parang bakal na binibiyak. Ngunit maya-maya pa, nahampas si Mang Sadring at tumilapon siya sa lupa. Napasigaw kaming lahat. Tumayo agad si Mang Sadring kahit duguan ang bibig at nanginginig ang tuhod. Hindi ako papayag na madaig mo ako. Edward, Atoy, Carla, Elmer, ngayon kailangan ko ang tulong ninyo. Hindi ko siya matatalo na mag-isa. Nagkatinginan kami. Sa kabila ng takot, sabay-sabay kaming tumango. Nang magsama-sama kami sa tabi ni Mang Sadring, ramdam ko ang bigat ng hangin. Ang higanting aswang ay nakatayo pa rin. Galit na galit habang ang mga kasama nitong aswang ay napapasigaw at naglalapitan. Mga apo, sabay-sabay tayo. Kung maghihiwalay tayo, mauubos tayo. Lakasan nyo ang loob nyo. Tumango kami. Pumesto sa paligid niya. Ang mga taga-baryo kahit nanginginig, lumapit din dala ang kanilang mga itak at kawayan. Unang sumugod ang dalawang aswang na ordinaryo. Si Atoy ang unang umamba. Tinuhog ng kawayan na may asin at ang isa naman ay sabay hampas ni Elmer sa may batok. Pumalag ang mga ito ngunit mabilis kaming nakatulong. Binuhusan ng asin ni Carla ang sugatan na nilalang hanggang sa umusok at umatras. Nababawasan ang kanilang tapang pag nagsama-sama tayo.
sabi ni Carla. Sa gitna ng laban biglang humakbang ang higanting aswang. Nakakatakot ang boses nito. Wala kayong laban sa akin. Kukunin ko ang sanggol at lahat kayo'y susunod sa hukay. Ngunit mabilis na sumagot si Mansadring. Hindi mo makukuha ang alinman dito. Ang kasamaan mo'y dito na matatapos. Itinaas niya ang pamalo na may langis at krus. Sa isang iglap, tumakbo siya at hinampas ng buong lakas ang dibdib ng higanting aswang. Sigaw ng nilalang habang umuusok at natusta ang balat nito. Nagpupumiglas ang halimaw pero sa bawat galaw niya lalo lang siyang nasusunog. Ang mga taga-baryo ay sumabay na rin. Sabay-sabay silang sumugod, sumigaw at nagbababato ng bawang at asina. Muling bumagsak si Mang Sadring sa harapan ng halimaw. Itinaas niya ang pamalo, sabay sigaw. Sa ngalan ng Panginoon, tapusin na ang kasamaan mo. Sabay hampas, tumama ang pamalo sa ulo ng higanting aswang. Sa lakas ng tama, nabiyak ang bungo nito. At mula sa sugat ay lumabas ang makapal na usok na amoy bulok na karne. Umatungal ang nilalang ng ubod ng lakas. Nanginginig ang lupa sa huling sigaw nito hanggang sa unti-unti itong gumuho at naging abo. Nabumagsak ang pinuno, nagsitakbuhan ang natitirang mga aswang. Ang iba'y naglaho sa dilima, ang iba'y natumba na lang at hindi na muling gumalaw. Hindi ko malilimutan ang gabing to, sabi ni Elmer. Pare, kahit anong mangyari, buhay natin ang binuwis natin dito. Pero, sulit kasi, ligtas ang lahat. Tumango si Carla. Oo, at si Mansadring siya talaga ang dahilan kung bakit hindi nila nakuha ang baryo natin. Lumapit ang kapitan sa lahat. Mga kababaryo, simula ngayon, lagi tayong magtutulungan. Hindi na muli makakabalik ang mga halimaw na yon kung buo ang ating pananalig at sama-sama tayo. Simula noon, naging bantog si Mang Sadring bilang albularing umubos ng hukbo ng mga aswang. Sa bawat sulok ng baryo, binabanggit ang kanyang pangalan na may paggalang. Hanggang ngayon dala ko pa rin ang mga alaala ng gabing yon. Hindi ko na malilimutan yon. Ang sigaw ng mga aswang, ang amoy ng usok mula sa nasusunog nilang balat, at ang tapang na ipinakita ng buong baryo laban sa mga to. At sa tuwing naaalala ko, bumabalik lang sa isip ko ang isang katotohanan. Kung sama-sama at matatag ang loob, walang halimaw na kayang sumira sa atin. At doon po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang narrator nyo sa channel na Manong Albularyo. Hanggang sa muli.